Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong Facebook reel posted by Attorney Bing o Rowena Guanzon. Sabi niya, binulgar niya yung bagong nahanap na scam or pamamaraan ng mga kawatan sa gobyerno. Nawala na ang flood control project. Ito naman ang ipinalit. Ano yung pinalit? Farm to market roads. Nadoble pa ang budget. Ito, pakinggan natin siya. Magnanakaw sa bicameral, BICAM committee ng mga piling-pili ng mga congressmen at senador. Ay in-approve lang ng Senado 16 billion para sa farm to market roads. Na DPWH, siyempre, gagawa at magkakontrata. Pero sa BICAM, tinoble. Naging 32.6 billion. Talaga nakakita na naman kayo ng bagong scam. Wala na nga flood control projects, pero meron namang farm to market roads. Mga magnanakaw kayo, na walang hiya kayo. Booking kayo ni Congressman Lian Lebiste. Alam mo, I expected more from Congresswoman Swansing. Wala rin pala. O mandar na naman ang mga magnanakaw sa bicameral, Idoble lang natin. committee ng mga piling-pili ng mga congressmen at senador. Ay in-approve lang ng Senado 16 billion para sa farm to market roads. Na DPWH, siyempre, gagawa at magkakontrata. Pero sa BICAM, tinoble. Naging 32.6 billion. Talaga. Yan o. Grabe no? DPWH ang mag-implement. Okay lang sana kung ibang ahensya, example, DE, sila na lang. Katulad sa nangyari sa classrooms, panahon ng Aquino administrasyon, Duterte administrasyon, ang nangyari, ang pagpapatay ng classroom, bahala ang DepEd. Silang maghanap ng mga kontraktor, silang mag-bid. Kaya mabilis ang pagpatayo ng classrooms sa Aquino and Duterte administrations. Pagdating dito sa Marcos Jr., kinonsolidate. Dinala lahat, DPWH lahat ang mag-implement classroom construction. Kaya ang nangyari, kailan ba itong 2 months ago ata o last month, napag-alaman natin na out of, ilan yun? 1,700 classroom target for this year na i-construct. 22 lang ang natapos. Bakit? Sabi ni Congressman Lebeste, halos wala daw kickback sa mga classroom project. Kaya, hindi ganahan ang mga, alam mo na, hindi sila ganahan dahil halos walang kickback. Saan sila ganahan? Doon sa mga flood control dahil may kickback malaki. Ito sa farm to market roads, may naibulgar din. Sino bang nagbulgar? Si Senator J.B. Ejercito at kahit si Senator Gatchalian. May na-find out sila ng mga ghost farm to market road projects. So, ngayon, hindi na sila kasi bistado ng flood control Kaya farm to market road na naman. Grabe talaga. And then, sa BICAM, bakit pumayag ang mga senador? Kasi
binawasan nila, naging 16 billion lang pagdating sa BICAM. Na doble. Baka, I don't know compromise ba? Kasi sa final, yung napagkasunduan na budget ng DPWH, total budget, nabawasan daw ng 40%. Ang laking bawas. Kaya umaaray. Lumuluha si Secretary Vince Dizon. Baka masyadong nabawas flood control at dinala sa, baka ito na nga, farm to market road. Wala namang problema. Kailangan natin talaga ng farm to market roads. Kawawang mga farmers. Ang problema lang yung pag-implement. Dapat hindi na maulit yung nangyari sa flood control na niloloko tayo dahil yung bidding Lotong Macau. Bidding kunuhay, kaya lang alam na nila kung sino mananalo. At yung contractor na siguradong mananalo, automatic na yung mga kickback ibibigay niya sa mga proponents, sa mga andaming kuskus balungos nila talaga. So, ano bang kinabukasan ng ating bansa? To me, kung ako yung tatanungin, magtiis na lang tayo. Wala akong nakikitang alibyo. Pagdating sa kurakutan, nandyan pa rin. Kasi depende sa leader yan eh. Pag sabi nga nila, ang Pangulo either kasabwat siya sa kurakutan or kung hindi man siya kasabwat, sobrang hina niya, incompetent na to a point na niloloko na siya ng kanyang mga nasasakupan, hindi pa niya alam. Kaya ngayon na lang siya nagpapakitang gilas. God save the Philippines nga. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang ihatag namo nga yero o mga gamit sa panimalay sa among tabangan. So muna ni ang among itabang nga mga yero o uban pa. Karon abot na gyud. So muna ni si Angkol ang tabangan. So makabalay na gyud ni sila karon. Linsin, lansang, hero. So kompleto among gihatag sa iya. Baba na yan. Ada oh. Nama gichikin dia. So karon ihatod na gyud sa panimalay ni Angkol ug ni Ante ang among gitabang sa ilaha. So makabalay na sila og doon na pod may gihatag nga mga makatabang sa ilaha nga para sa ilang kahimtang. Payag. Balay na gyud ni kay naanay sin nga nakabot panalangin. Maine kay pagbuot ni sa saan tingaling nga maabot ang among pangandoy. Kinabuhi. Mm. Oo, so Sa mo ang pangkamot wala di mahimo. sumuna ni ang itsura sa mao nga panimalay ilang Angkol ug Ante nga gitagaan sila og tabang tungod sa ilang kalisod. Nga silupin lang gyud in town. Mong balay o payag day. Mo na among kahintang. Muna ni ang ilang kahimtang ilang Ante. Taon among atop Ilang kaldero isa ra ka buok. wala gyud. At gyud kay sa Ginoo nga
naara gyud nakaabot sa amo nga tabang nga wa namo damha nga karong adlaw gyud naara gyud ay naluoy sa amo nga sa amo primtang nay ami adlaw do mangita taon ako. Salamat kayo te. Salamat